pagtanim ng abaka para hindi lugi, una tayo ng tanim ng mais, abaka, tapos kamuti, luya. Yan, magandang hapon mga kaprodok. Ngayon mga kapmers, dito tayo sa ating bukid mga kapmers. Dito tayo sa ating dating tinaniman ng mais mga kapmers. Ang ating pag-usapan ngayon mga kapmers ay tungkol sa ating abaka. Yung tinataniman natin ng abaka. Anong pagsimula ng pagtanim ng abaka mga kapmers. Yun ang ating pag-usapan sa hapong ito mga kapmers. Bago tayo magpatuloy mga kapmers, so ang ating panahon na grabe kamakulimlim. Hindi naman umulan ng todo mga kapmers, umaambon-ambon lang. So dito tingnan natin yung ay medyo madilim yung ating panahon, makulimlim, no? So okay lang mga kapmers. So ngayon mga kapmers, maglinis ako ng kamote mga kapmers. So, yung kamote natin, yan lang mga kapmers, in-harvest natin yung kamote natin. So nawala na tuloy. So pasapan natin mga kapmers ay tungkol sa abaka. Bakit dito sa ating abaka mayroon tayong unang-una mais, no? So para hindi lugi mga kapmers yung ating pagkaingin sa bukid. Kung halimbawa nagplano tayo ng abaka, hindi lang abaka ang itanim natin mga kapmers, kasi ang abaka matagal pa, no? Kung napansin nyo mga kapmers, mayroong abaka dito na tinatanim. So, yung ating tanim naman ng mais mga kapmers ay tinataniman na natin ang abaka. Una-una kaingin tayo mga kapmers. Kung magplano tayo ng tanim ng abaka, hindi lang abaka na natin itanim. Nang una kaingin tayo, tapos kung gusto natin ng tanim ng mais, kung ano pa dyan, mani, no? Yung mga mababa lang ba na mga tanim mga kapmers, mani, mais. So pwede natin itanim mga kapmers. Nang una, wala doon pagkaingin natin, paglinis, so sinunog natin. So dyan na yung ating mais mga kapmers. Natanim na tayo sa mais. So sundan natin kaagad ng abaka mga kapmers, no? Ayan ang pagtanim natin ng abaka. Yun ang style namin dito mga kapmers, para hindi lugi, no? Hindi tayo malulugi sa pagtatanim ng abaka. Hindi lang ay abaka, mais, sunod abaka. Taniman natin ang abaka, lahat mga tanim. Sunod, habang naitanim na ang abaka, so pwede ka agad taniman ng kamote mga kapmers. Kung napansin nyo, mayroon tayong linis, mayroon tayong tanim ng kamote bago. So kasundan agad, kung mayroon kayong magtanim ng kamote, sundan ka agad ng taniman ng kamote mga kapmers, para habang nandyan yung kamote mga kapmers, siyempre yung paglinis mo, hindi ka lugi mga kapmers. Mayroon kang ma-harvest na kamote, no? Okay, bukod doon sa kamote mga kapmers, yung pwede mo ihalo dyan sa kamote, pwede mo rin taniman ng luya. Okay, so hindi na lugi mga kapmers. Taniman natin ng luya habang tumatakbo ang araw, linggo, buwan, taon. Yung abaka naman natin ito mga kapmers, palaki na palaki yan, diba? So dating ng 2 taon mga kapmers, kung maganda talaga yung lupa mo, yung abaka ay harvest na tayo mga kapmers. Abaka, no? Diba? So hindi tayo lugi doon sa pagkaingin natin. Bawing-bawi ka agad mga kapmers, kahit hindi lang abaka. Noon pag matagal na kapmers, nagiging abaka na ito. So lahat-lahat ayan abaka na yan mga kapmers. Okay, kita ko lang yung harvest kong kamote mga kapmers. Ayan, no?
Ayan ang kamuti natin. Na-harvest. Kasi mga kapamars, ngayong linggo mga kapamars, ang ngayon Huwebes, linggo, gagamitin to kapamars. Mayroong happy sa linggo mga kapamars. So, ngayon mga kapamars, ikot ko lang kayo kung saan nga ako kumuha ng kamuti. Okay. So dito lang ako kumuha ng kamuti kapamars. So ayan, tinataniman ko na ng baka. So yung iba dito may luya na yan mga kapamars. Yan, dyan ako nagkuha ng nag-harvest ng kamuti kanina. Ito yung ating kamuti sus. Hindi marami ang laman mga kapamars kasi ito yung kamuti na naitanim nung tag-init, no? So sobrang layo din ang pangtanim ito mga kapamars. Sobrang layo yung dinadalahan natin. Doon pa galing sa baba, paakyat papunta dito. So ito lang muna ang naitanim ko para tuloy-tuloy na yung pagkaingin natin, no? Na mayroon naman tayong itatanim mga kapamars. So dyan nakakunti lang, no? So nakakuha na tayo na dyan ng seedling ng kamuti mga kapamars. Dito tinatanim na natin. Yan. Okay. Yan. Yan. Tingnan mga kapamars, may mga baka na. Yan. So ito yung mais dati natin mga kapamars. Harvest na. So yung luya hindi pa natin na hindi pa natin na linisan. Yan. So may luya na dito banda. Ano? So hindi pa natin nataniman din ng kamuti kasi tag-init din. Ito nung isang araw mayroon tayong naitanim. So parami yung pwede nating itanim ng kamuti mga kapamars. So dito, so linis muna tayo sandali dito mga kapamars sa bundok. Okay, hanggang dito lang muna yung ating video mga kapamars. Tungkol sa ating bagong tanim na baka na usapan natin yung para hindi tayo malugi mula nung pagkaingin mga kapamars. Taniman natin ang mais followed by baka mga kapamars para hindi pasukin ng damo mga kapamars. Tanim tayo ng kamuti or ano pang mga mababa pa na mga tanim katulad ng luya. Yan, so yan ang itanim natin kasi matagal pa yung baka natin. Yung luya 1 taon, no? Yung kamuti 5 buwan, 6 na buwan harvest na. So habang tumutubo yung ating baka mga kapamars, linis siya mga kapamars. Siguro kulang yung pananim natin na kamuti, luya ang ilagay natin dyan, no? Kasi doon banda sa tabi mga kapamars, doon banda yung may mga baka doon. Yan, may mga luya na yan dyan banda. Mayroon na yung luya mga kapamars. So sa paglinis ng mga kapamars, so ito linis ito mga kapamars. Okay, so hanggang dito lang muna yung ating video mga kapamars. Sana mayroon akong naibigay na tips para sa inyo sa pagtanim ng abaka para hindi lugi. Una tayo ng tanim ng mais, abaka, tapos kamuti, luya. Ayun ang diskarte ko dito mga kapamars para hindi ka malulugi sa pagkaingin mo. Okay, so maraming salamat mga kapamars. Pakibigay naman ng like dyan kung nagustuhan yung mga video ng mga ganito mga kapamars. Lahat na hindi pa nakapag-subscribe ay pindutin nyo ng ating subscribe button dyan mga kapamars. At kung gusto mo na palagi na makikita yung ating mga video dito sa bukid, pag-notify mga kapamars para lagi tayong updated. Okay, so maraming salamat mga kapamars.